Ayan, isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay March 19, 2024 at ang oras ay 8:45 AM. Uulitin ko, March 19, 2024 at ang oras ay 8:45 AM, araw ng Tuesday. Okay, una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, elemento ng tubig, elemento ng hangin, at elemento ng lupa, at sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Okay, mga mahal kong kapatid, hawak ko kasi yung cellphone. Okay. Mga mahal kong kapatid, nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, no? Kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin at kumusta ang bawat mga kapatiran. Okay. Alam niyo mga mahal kong kapatid, katulad ng sinasabi ko sa inyo, sa abot ng aking makakaya, no, ay ginagawa ko ng abot ng aking makakaya. Ayon lamang sa ipinagkaloob sa atin. Kasi hindi naman kasi maaari tayong gumawa ng mga bagay-bagay para lang sabihin that you are ganito, you are ganon, no? So, para lang bida-bida. Okay. Alam nyo na, natatawa ako minsan, okay? So, siguro naman sa mga followers ko ay, anyway, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Nagpapasalamat ako ng lubusan na binigyan ako ng pagkakataon para gumanap ng isang bagay na pambihira, no? At maraming salamat sa pinakadiyos ng kaliwanagan sa ipinagkaloob niyang karunungan. Without Him, without God, I am nothing. Okay? So this morning kasi, kailangan ko itong sagutin. Actually, may nagbahagi sa akin nito at kung tutusin, I don't know, no? Hindi ko pa masyadong kung kailan itong video na ito. But ito yung may kinalaman dahil totoo rin naman, no? Marami kasing nagpapanik, no, regarding sa marami ko ng mga militar ng US na nagpupuntahan dyan. Actually, matagal na ng issue yan. But this time, ito yung may kinalaman sa video na yan, no? Okay. Katulad ng sinasabi ko, ito yung words, ito yung nakikita ko, ito yung na-observe ko. Okay. Lalo na ngayon, that panahon ng mag-i-election next year, no, ay sinasakyan ito ng mga hindi magandang kaisipan, okay? Sinasakyan ito ng mga mostly ay itong mga ibang nasa posisyon ng politics, no? But ito yung sinasabi ko that yung mga bagay na yan, actually sabi ko nga no, yung mga bagay na yan, yung mga kaguluhan na yan, yung mga issue ng mga global internet loss connection na yan, yung mga kung ano-ano pang mga kaguluhan na yan. For me, it is a very big advantage sa akin, no? Napakalaking advantage sa akin kasi ito yung sinabi ko that sa dulo ng dulo, magkakaalaman ang lahat. Okay, this is it. Okay. Alam nyo, yung mga senaryo na nakikita natin sa West Philippine Sea, ako po ito ang aba ninyong lingkod, tahasang nagsasabi at naghahayag sa inyo. That is only the part of the show, no? Uulitin ko, that is only the part of the show between the America and between the China, no? Hindi naman talaga yan totally na kuan, kasi may kasunduan ang mga yan, no? Isang kasunduan because they have the purpose, okay? Ang masasabi ko lang, no? Sample, no? Katulad kagabi, no? Nagpapasalamat ako sa mga kapatiran. Ito yung sinasabi ko that lahat naman ay nagsikap no? Lahat ay nagsikap. Kaya lang, yung iba talaga din naman kasi, ang naging problema ay mga nalunod sa kanilang mga ambisyon. But still, nagsikap din naman ang lahat. Okay, isa-isahin ko. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman kung ako ba'y matutuwa. Hindi rin ako pwedeng magsabing nabubwisit. Sorry for my words, no? But itong mga makinig kayong lahat, ito ba yung sinasabi nila na maraming investor ang pumapasok sa atin? Alam nyo, nakakalungkot pakinggan, no? Kasi kung tutuusin, we have our own backup, we have our own asset. Lahat ng kailangan nilang backup
para makapagprinta sila ay nasa sa atin. But bakit may mga scenario pa that may mga investor na pumupunta sa atin dito, and syempre ang ginagawa ng iba ay sobrang mautak. Ito yung mga binibili nila, no, yung mga kalupaan, no? Kasi saan nga naman sila magtatayo kung wala silang lupa? And how sad lang dahil sorry but ito yung katotohanan. Okay, babasagin ko na to. Even the NCIP, no? Even the NCIP, sa halip na ang inyong papel poprotektahan ang ating mga indigenous people, no? Ang nangyayari, kayo pa ang nagpapasimuno, yung iba na alisan ng karapatan ng ating mga mahal na mga kapatirang katutubo, no? Lahat yan na monitor. Alam nyo, ito yun just because of money. Money pa rin ang ugat ng lahat. Kaya kagabi, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Parang gusto kong makapagmura. Why? Tuwang-tuwa because there are a lot of people, there are a lot of investor na pumupunta sa ating bansa. Kung tutuusin, in terms of relationship, ibig sabihin, maganda ang relation natin sa ibang bansa. But the fact, no, kung tutuusin, hindi natin kailangan ng investor. Dahil ang kanilang backup nila sa atin, parang nangyayari, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Na sa halip na sila ang nandito sa ating sariling bansa, sa ating Maharlika Kingdom, ang nangyari, tayo ang nagiging utusan. Sa halip na ang mga yan, i-hide lang natin para sila ang gawin nating partnership. No? No? Partnership. Kasi iba-iba ang category, like for example, Japan, advanced technology, no? So, sa mga dapat gagawin, makakatulong din ang Japan. But hindi yung sasabihin as an investor. Okay? Hindi sasabihin that as an investor, no? Hindi as an investor, no? Kasi lahat ng kailangan, like for example, investor, ito na, this is it. Natural. Alam mo, magtatayo ng ganito, siyempre, kailangan ng lupa. Saan sila magtatayo kung wala silang lupa ang pagtatayuan, no? So, bibili ko nun ng lupa. But the fact, no, yung asset natin ang kanilang pinipenetrate, no? Yan ang realidad ngayon. Okay, regarding dito sa video, ipi-play ko muna. Yan po yung mga kapatiran natin, mga foreigner, mga Amerikano na, actually, ang alam ko, matagal na yung video na yan, no? Na nasa Subic, naglanding sila dyan, no? Yung ibang mga politics, no? Yung ibang mga politics, sinasakyan ito na, kesyo, ganito. Yung iba naman, no? Alam niyo sa totoo lang, para sa akin, kung magkaroon man ng kaguluhan, magalak at matuwa dapat, lalo na yung mga nagsasabing mga maka-Diyos, lalo na yung mga nagsasabing na sila ay mga lingkod ng Diyos, dapat magalak kayo sa lahat na nangyari. Hindi yung takutin ninyo yung mga tao na kasi ganito, ganyan. Ngayon, si Lady Min Canuto, nagwiwika man sa inyo, nagpapaalala man sa inyo, hindi para kumbinsihin na kayo ay umanib sa akin. Dahil wala ba akong sikta na tinayo, no? Wala akong organisasyon, no? Yung sa akin, paalala lang because this is the realidad, no? Marami, no? Marami talaga ang, yung iba, ang mga issue na yun ay sinasakyan. But bilang aba ninyong lingkod, tahasan kong sinasabi at pinapahayag sa inyo, ang China at ang Amerika ay nagkaroon po yan ng kasunduan. Ano man ang nakikita ninyo yan, that is the part of the show. No? That is the part of the show. Kumbaga sa madaling salita, all of that is scripted. Okay? Kasi ito yung sinasabi ko, no? Ito yung sinasabi ko that lahat yan, no? Even the commodities, no? Sabi ko nga sa inyo lahat ng mga kaguluhan ngayon, panukala ng kataas-taasan yan upang lahat tayo, pag wala nang magawa, kasi ngayon, hindi magkakaisa no? Mga matataas ang talino, no?
Mga matataas ang talino, may kanya-kanyang karunungan, kaya hindi nagkakaisa. Bakit? No, dahil sa talino na nasa kanila, walang magpapakumbaba. Dagdagan pa ng mga, ano ba yung nakita kong ano? May nakita akong post ng isang kapatiran eh. Ang mga chismosa, mga chismoso, mga naninira, mga ahinti ni Satanas. So, nabasa ko yan kasi sa post eh. Post ito ng isang kapatid, okay? So, itong mga pangyayari na yan, one thing lang mga kapatid, that is only the way para may kinalaman pa rin ito sa global wealth, sa mga ako si king, ako si queen, ako si ganito, no? Lahat yan may kinalaman pa rin dyan, no? Lahat ng mga pangyayari na yan. At ito yung sinasabi ko, that yung mga kaguluhan na yan, no? Ang Diyos na rin ang gumawa ng kapamaraanan yan. Why? Ayaw nyo magkaisa, puro kay matatalino, o yan, no? Kasi, even the book of Kawikaan, no? Kahit ang hari, ang Diyos lang ang may kapangyarihan na ibahin niya ang utak ng hari. Walang sino man makakapagbago ng isip ng hari, no? Maliban sa kunwari naghari-harian. Kasi ang tunay na hari, hindi nagbabagong isip niyan, no? Hindi nababali yan. Pero yung mga naghari-harian at diritsahin ko na, nagsultan-sultanan, ang utak niyan hindi consistent, pa iba-ibang utak niyan, no? Lalo na yung mga kwan ba, no? Yung mga madadaig ng kapangyarihan ng bulong. No, so lahat 'yan mga kapatid, no? No worries, no? Sabi ko nga sa inyo, kahit itong si kapatid na Elon Musk, no? Pinag-aralan ko ang kanyang lahat ng plans, no? Maganda naman ang layunin ng ating kapatid, pero sabi ko nga, ang tao kahit anong pagpaplano, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang kanya pa ring panukala ang masusunod. So, to make the story short, kagabi, i-vlog ko ito sa inyo that marami kasing nagtatanong regarding sa internet lost connection kung kailan ito mangyayari. For me, no, kasi lahat yan ay nakaprogram na, ang Diyos ang gagawa ng kapamaraanan para sa lahat ng bagay, no? Thank you for watching Iglesia Katolika Romana, no? Maraming salamat, Bishop, no? Thank you so much sa kombate. Bishop, maraming ma-allergic niyan, no? Maraming salamat at mga kapatiran na ito din sila ay mga nagbabahagi, no? Hindi niyo ba na-notice na kahit ang aba ninyong lingkod ay nagpapahayag ng mga bagay-bagay, ay yung mga nagpapahayag ay ginabahagi ko rin, no? Why? No? Sana maunawaan ito ng iba, no? That may nagtanong sa akin, Lidimin, bakit ganon, no? Kung ganyan pala ang pinag-usapan, bakit hindi nilang magkasundo? Sapagkat dahil yan sa karunungan, no? Yung iba wala nang magpakumbaba, kay pareho ng matataas. Kaya ang gagawin ng Diyos yan, lilipunin niya tayong lahat. At remember, lahat ng may tuhod ay luluhod sa nag-iisang Alpha, Power, Omega mula sa pasimula. Dahil sa walang hanggang kapangyarihan niya, siya pa rin ang magtatakda sa lahat ng bagay at magpagyari sa lahat ng bagay hanggang wakas. Okay? Magunaw man ang mundo, no? Pero ang kanyang salita ay mananatili at mananatili at mananatili yan, no? Mawala na ang Lidimin Canuto, mawala na kung sino pa man dyan. Pero ang salita ng Diyos, buhay na buhay, magpakailan pa, no? Yan po yun. So, wala kayong dapat i-worries kasi yan, that is the part of the show, no? Kay, para ba, sa ganung paraan, no? Sa ganung paraan, ang mga tao, sabi ko nga sa inyo, no, nagjo-joke, ayaw pod. Nagjo-joke nga ako doon sa isa nating kapatiran, nagkwentuhan kami kagabi. Sabi niya, kapatid, grabe naman ito si ganito, sobra inaangkin ng buong mundo, bla bla bla. Alam niyo anong sabi ko? Yun na nga eh. Baka ngayon si Satanas, kumbaga sa Bisaya, natubuan na naghubag-hubag. Ibig sabihin, natutubuan na ng bukol-bukol dahil sa takot. Kaya siguro iniisip ni Satanas, i-reject niya itong taong ito kay mas mayabang pato sa kanya at baka pati sa impyerno ay aagawan siya ng kaharian niya. No? That is the joke, but may katotohanan kasi sa totoo lang, sobrang nang yabang ang mga people ngayon, no, dahil sa karunungan. So ako bilang aba ninyong lingkod,
Sabi ko nga sa inyo, yung mga pangyayari na yan na yung iba parang nagpapanik talaga, wala naman tayong ibang kaaway. Alam nyo, ang tunay nating kaaway mismo ang ating mga sarili. No? Lalo na pag hindi mo kilala kung ano ba talaga at sino ka ba talaga. No? Yun ang mahirap doon. Wala tayong ibang kaaway. No? Kundi ang ating mga sarili. Tandaan nyo yan. Yun ang kailangan dapat natin mapagtagumpayan ang ating kaaway ng ating mga sarili. Na hindi tayo katulad nito, paalala ko sa ibang mga kapatiran. Ano man ay pinagkaloob sa atin ay sukatan sa atin lahat yan at huwag nating hahayaan na tayo ay lalamunin ng sistema, no? Na tayo ay kukontrolin. Dahil lamang sa ating hawak, dahil lamang sa ating karunungan, kung mayroong kapangyarihan, kung hindi, tayo mismo ang magkukontrol sa ating mga sarili na hindi tayo malamo ng sistema na yan. No? No, ang nangyari, puro mga kahibangan, puro kayabangan. Kaya, sad to say, I'm so sorry. No? Ito, tahasan kong sinasabi sa inyo, uulitin ko. May kinalaman pa rin kasi mga kaguluhan niyan sa global wealth na pinagkakaguluhan nila. Uulitin ko. No? Itong mga panawagan ng kabila, paalisin si BBM, papaalisin, kahit sino na lang presidente, no? Alam nyo, nagsimula yan yung panahon ni FEM Sr., no? Hindi niyo ba napansin that ngayon is, presidente natin is lalaki, ang VP natin is babae, no? Sigaw ng sigaw mga tao, paalisin, pababain sa pwesto, ganito, ganin. Bakit? Kung opo si Sara, magbabagong Pilipinas, sasagana ang buong mundo, lalo na ang bansa natin, no! No? Ang mangyayari dyan, mas lalala yan. Mas lalala ang mga kaguluhan. The only thing is, para magkaroon ng, ano yan, no? Para magkaroon ng kasagutan lahat, isang tuldok lang, ito yung katotohanan. Ang katotohanan tungkol saan, no? Hayaan natin na ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang kanyang panukala ang masusunod, hindi sa ating mga sarili. Dahil sa totoo lang, yung problema sa West Philippine Sea, napaka-easy yan. Sa totoo lang. Napaka-easy, no? Lahat ng mga yan ay naka-covenant yan, no? Naka-covenant po yan, mga mahal kong kapatid, no? At para sa kaalaman ng lahat, lalo na sa mga nagko-commodities, no? Pag sinabi natin guys na nagko-commodities, ito po yung maririnig niyo na may mga buyer, may mga seller, mga Wells Fargo, gold, mga German band, kung ano-ano, kung mga kikintuan dyan, kahit isuka pa ninyo ang buong bankers, no? Sad to say, I'm so sorry. Kung sakali man na nakalusot kayo dahil sa inyong mga kunaybans dyan, remember, mabuti o masama, lahat yan ay pagsusulitan natin sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan dahil lahat tayo haharap sa hukuman. Okay. Ito guys, no, itong mga scenario na yon. Ito ang mga yan ay unang-una, behind of it ay meron silang pinoproteksyonan yan dito sa atin, no? Yung mga iba kasi nalisang ba, ibig sabihin na nagkaroon din sila ng takot na baka magkagera na, magkaganito na, ganito, ganyan, 'di ba? So, wala kang dapat ikatakot. Pero, syempre, kahit papano, may mga paghahanda tayong gagawin. Kaya ito bang sinasabi ko sa inyo ba, no? Ang tao o ang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nagpapadala ng mensahe, mensahiro, mensahira, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan para mapaghandaan ito ng kanyang mga lingkod, no? Malalim na usapin, pero kung ikaw ay binigyan ng karunungan, no, ay hindi mag-create ng puro na lang, parang nag-criticize ka na lang. Katulad ng sinasabi ko, mga mahal kong mga kapatid, mga mahal kong kababayan, hayaan natin na matapos ang termino ng ating mahal na Pangulo. No? Hayaan natin. Dahil hindi nangangahulugan na pagsisarang uupo, may pagbabago sa inyong mga buhay. No? May pagbabago sa inyo, nasa atin pa rin ang sariling mga pagsisikap. No? At bilang mga naturingan man kaya, no? No? Bilang mga sasabihin, magnanakaw daw kasi mga ganito, ganito. Alam nyo, sa totoo lang, no?
Dali lang. Ate, saglit lang, nag-FB live lang ako. Okay? So, alam niyo sa totoo lang, yung tumawag na yon, that is the one of the my friend, no, na may company. May company na sila ay may malaking gustong iambag dito sa atin, no, kasi related sila sa ibang bansa. Pero ang naging problema yung gobyerno, no, kasi sa 100%, halos 80 sa kanila, ang sa project 20. Jesus, Ginoo. So, may mga ano din, no? May mga sabihin natin, may mga sablay din ng ating government. Pero paano nga ba natin masusolusyonan lahat yan? So, this time, no? Maghanda lahat, ha? Kasi, paalala ko lang ito sa inyo, no? Paalala ko lang sa inyo kasi yung pag-launch ng rocket ship this coming April 25, malaking epekto to sa atin if ever na hindi magtagumpayan. Ito'y magdudulot, no, ng kung sa bagay na effect na yung global climate change, mas lalala pa. At ito'y may posibilidad, malaki ang posibilidad na ito'y magiging sanhi ng internet loss connection. At pag nangyari yan, napakalaking advantage sa aba ninyong lingkod yan. Kay doon magkakaalaman sa lahat. Doon magkakaalaman ng lahat. Okay? Katulad ng sinasabi ko, lahat ng bagay, no? Lahat ng bagay ay lahat ng bagay ay may hangganan. At para sa ngalan ng kapayapaan, para sa kampo ng nakakatandang kapatid, siguro kapatid, kailangan mong pag-aralan ang mga taong nasa paligid mo, na sa halip na ang ginagawa natin ay para sa kapayapaan. Kung sa bagay, nakapropesya yan, no? Ay nagkikreate ito ng kaguluhan, no? Kaya kagabi, tungkol sa ginto na bara na pinalabas ng iyong kampo, ipagpaumanhin. Dahil alam ko at nababasa ko kung ano ang nais ninyong mangyari. At ito ang ipahamak ninyo ako. Ngunit, subalit datapwat, katulad ng sinasabi ko sa inyo, no? Ang mga taong nagbabalak ng kapahamakan ko laban sa akin, kayo mismo ang masisilo sa mga sarili ninyong bitag, sapagkat tunay nga ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Kayo ang kanyang ihahayag at ihahayag at ihahayag at ihahayag, no? Nasa kanya lahat ang paghiganti, no? Nasa kanya lahat. Kaya sa halip, no? And you need to be careful. At katulad ng sinasabi ko rin, paalala ko rin ulit, that ano man ang ginawa nila, lalo na yung flag, no? Dahil never na ang flag ng sultan ay gumamit ng may tao at nagdala ng baril. Dahil ang tunay na sultan ay kapayapaan ang dinadala at hindi para magdeklara ng kaguluhan, no? Hindi. Kaya kung napansin niyo ang mahal na kapatid, yung nakakabatang kapatid, Quran, at saka yung isa sa mga katibayan na nagkaroon ng covenant, ang China, ang Japan, the 11 countries, no? Kaya tinatawag na Sulu Empire, the 11 countries, no? Hayaan ninyo at ipanalangin ninyo ang bawat isa, no? Ngayon, kung tawag nito, kung nakatulong man kayo sa inyong kapwa financially, no? At kung meron din kayong ini-expect, huwag niyong husgahan agad-agad. Actually, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ay hanggang ngayon kasi, ngayon nga, nakareceive na naman ako ng mga information. But isa lang sinasabi ko, kahit gumanap, no, sabihin man natin that ginampanan niya yung kanyang trabaho, pero in realidad ay makikita talaga sa mga gawa ay may mga kapatiran na gumanap, pinaganap, pero ang naging problema, nalunod. Saan nalunod? Sa pangarap. Bakit? Gusto na ang buong mundo ay pagharian. Kaya nalunod. Hindi lang nalunod, lunod na lunod, no? So, ito yung pinapaalala ko, that ano man ang mga pinagkatiwala sa atin, karunungan man yan, kapangyarihan man yan, mga kayamanan
kayamanan man yan, huwag nating kalimutan na ang ating mga paa ay manatili sa lupa. At lagi kong pinapaalala, kailanman ay hindi maaring pumantay ang kanyang nilalang lamang sa naglalang sa kanya. Maliwanag po yan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan ng araw, mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Okay? So mga kapatid ha, no worries po dyan sa mga kasi nabahala dito ba sa video na ayan na yung mga militar, ayan na yung mga ganun. So hindi dapat, no? Ang ating paggandaan ay ang ating mga sarili, do? Kung tayo ba'y nanatiling mabuting tao sa mundong ibabaw na ito, always remember, no? Na may mga, lahat ng bagay ay may hangganan, may katapat, no? So, katulad ng sinasabi ko, ang aba ninyong lingkod ay tahasan kong nakikiusap na rin na kung luluobin at mararapatin, hayaan muna natin na matapos ang termino ng ating mahal na Pangulong PBBM. Maliban lamang, okay, ayan na. Maliban lamang kung hindi na talaga makatarungan, no? Hindi na talaga makatarungan ang kanyang mga pinaggagawa. Okay? So, ano bang violation niya? Yung pag sinabi na pagpunta-punta niya ng ibang bansa, ano man ang pagkakamali ninyo o pagkakamali niya na nakikita ninyo, no? Siguro naman kahit papaano pinagbulay-bulayan ng ating mahal na Pangulo yan, no? Sana hindi maulit. Sana hindi maulit yung nangyari dati kay FEM Senior na yung panahon niya ay pinatalsik siya, no? Kasi ang mga tao inudyukan, no? Tapos, nagkaroon ng yung mga iba na nagkaroon ng mga interest para talaga sila ang uupo. Akala mo naman napakatalino. So, anong nangyari? No? So, walang nangyari sa, nila, mas lalong lumala. Okay? Mas lalong lumala, mga mahal kong kapatid. No? Mas lalong lumala. No? Kaya, itong pangyayari sa atin, no? Ay, sabihin mga muna saglit. Sandali lang mga mahal kong kapatid. Ay kailangan muna natin mapagbulay-bulayan ang lahat ng bagay, no? We need to be careful, no? We need to be careful, no? At para sa mga pilota, may mensahe ako sa inyo. Kung noon nakahingi pa kayo sa akin ng tulong dahil natakot kayo nung sinabihan kayo ni Ate Helen na ipapadampot kayo, no? Natakot kayo. At this time, tingnan ko kung may magagawa ang inyong sultan, no? Na may biglang magdampot sa inyo, no? Baka magtaka kayo kung ano naging violation ninyo, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo that nakita nyo na ang katotohanan, pero dahil sa mga ambisyon ninyo, kayo rin ay nilamon ng sistema ng inyong ambisyon, no? So, dumating man ang time na yan, siguro maalala mo ako, no? Maalala ninyo ako. Baka magulat na lang kayo, may biglang dumampot sa inyo. At least, nung time na tayo ay nagsasama pa, no? Ng mga ibang mga kapatid, nagawa ko yung part ko. Alam mo yan, Mr. Pilota, no? At saka sa iba, para sa kalaman ng iba, no? Nagkaroon ka ng takot dahil papadampot ka ni Ate Helen, but this time, baka bigla na lang na may magdampot sa inyo, no? Baka magtaka kayo kung anong violation ninyo. So, wala na akong magagawa sa inyo, no? Dahil ang aba ninyong lingkod, masyado ninyong gi-underestimate. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Always remember that even our president, former President Rodrigo Roa Duterte, even the Central Bank ay hindi nila alam kung sino ang tunay nilang amo, no? Kaya hayaan ninyo at ilalantad yan. Yan, binigyan ko na kayo ng clue.
Ganyan ako. No? Ganyan ako. No? So, alam nyo, sa totoo lang, mga bagay-bagay, marami pang iba. No? Marami pang iba. Baka magulat kayo, no? Tulad ng sinasabi ko, si Pastor Kibuloy, ayan na. Even our former president, hindi lang ang mga yan, no? Maging ang mga land grabber, magugulat na lang kayo niyan. Tapos mag-aano kayo ng mga constitution na walang pakialam ang ICC o ang ICC dahil teritoryo natin ito, ganito, ganyan. Hiler, no? Lalo na doon sa mga nagdaog-daog o nang aapi sa mga tunay na may karapatan pagdating ng kalupaan yan. Wala pang ipralo, no? Mayroon ng batas ng customary international law at yan ang batas, tunay na batas ng mga indigenous people. Wala pang ipralo. Mas mataas ang customary international law dahil ang ipralo nagamit yan nung kapanahunan ng ating mahal na presidenteng Ferdinand Idrilin Marcos para ang mga tao mahawakan niya sa liig. Matalino ang FEM Senior. But the fact, no? Wala pang ipralo, no? Wala pang ipralo. Mayroon ng customary international law. Yan ang batas ng tunay na mga kapatiran na mga nitibo o mga katutubo natin. Na? Hindi lang yan sa ating bansa, maging sa ibang bansa yan. No? Ano ba ang paalala ko sa iyo? Batay sa nakasulat sa Book of Kawikaan, huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga niyo at huwag ninyong aagawan ang mga naulila sapagkat ang makakalaban ninyo ay ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Kaya sa mga land grabber, yung mga pinapalayas ninyo, maging ang mga kapatiran natin sa mga kabundukan, ginugulo ninyo dahil lang sa mga sariling ambisyon ninyo. Pero nasaan ang sinasabi nating gobyerno? Kuno! Kaya mahal na presidente, no? Mahal na presidente, PBBM, ang batang nagwiwika sa inyo ay nakikiusap sa iyo. Bigyan mo ng halaga ang mga katutubo natin dahil yan ang magpapatalsik sa iyo pag hindi ka lumingon sa iyong pinanggalingan. No? Matalino ang mahal nating PBBM. Huwag mong hahayaan na nangyari sa dati nating presidente ay mangyari sa iyo ulit. No? Sino bang sumira kay presidente o kay FEM Senior? O di yung babae. No? Paano bumagsak si King Solomon? Dahil sa babae. Paano bumagsak si King David? Dahil sa babae. Pero binigyan yan ng karunungan ng Panginoon. Pati si Samson, lahat yan. No? Ang mahal nating PBBM, pagbigyan po natin. No? Pagbigyan po natin. Malaki ang magiging impact na Maharlika Kingdom of God, the Sulu Empire. No? At ang tunay na uupo ng sultanate. No? At ang mahal nating presidente ay magkaisa yan. No? Dahil tayo rin naman ang makikinabang. No? Yung mga sinasabi, alisin ng gobyerno, walang aalisin. Manatili yung gobyerno na yan ng tao. Kaya may itong iba ang gagaling magsita, shadow government. Tapos, paalisin ng gobyerno. Kasi bongbong hanggang December 17 ka lang kasi tapos na ang mga termino ninyo, binigyan lang kayo ng termino. Whatever it is. No? Walang aalisin. Ang gagawin dyan, ang tamang termino dyan, itutuwid lang. Ang aalisin lang, hindi naman pwede lahat ay aalisin. No? Dahil kahit paano may mga matitino pa naman sa gobyerno natin. Ha? Lahat yan, nakakovenant yan. Lahat yan, nasa kasunduan yan. No?
Kahit yung mga salbahe, itutuwid lang natin yan. Pwedeng manatili. Pwedeng manatili sa kanilang pwesto, pero ngayon, paano kaya natin mapapasunod ang mga kurimaw na yan? Kaya, itong gagawin ni Elon Musk na pag-launch ng kanyang spaceship this coming April 25, maaaring masasabi ko, this is the way of God. Maging si Elon Musk ay gagamitin. Sabi ko nga sa inyo, even the Illuminati, even the Cabal, even the Mason, lahat yan pinahihintulutan ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Lahat yan kasama sa covenant. Pero makapagsalita ang ibang tao, lalo na yung mga nagmamagaling, akala mo kung lahat ng talinoy na sa kanila, napakasama ng kanilang kapwa. Napakasama. Napakasama. Diba? Maging ang aba ninyong lingkod, sinatahasan ko naman sinasabi sa inyo eh. Si Ate Helen Abdul Rajak ay gumanap yan. Pinaganap talaga yan si Ate Helen. No? At yung ibang mga kapatiran, ang naging problema lang sa iba, nalunod din ng sobrang ambisyon. Dapat, katulad sa akin, kung ito lang yung assignment, ito lang yung assignment ko. Kasi, halimbawa, ako ay doktor, yung kapatid ko ay abogado, no? Or ako yung abogado, yung kapatid kong doktor. Pag nagkaroon ng problema ang kapatid ko, halimbawa, pag in terms of legal battle, bilang ako na attorney, ako ang gaganap bilang magtanggol sa kanya. Tama? At halimbawa ako naman ay nagkaroon ng problema sa aking kalusugan. Bilang ang profesyon ng aking kapatid ay doktor, natural, doon din ako magpapakonsulta sa kanya sa aking kalusugan. Walang pinagkaiba yan sa ating mga ginagawa ngayon. Iba-iba, maraming maraming naatasan, no? Pero kung tutuusin, no? Ang pinakadiyos ng kaliwanagan, lahat ng may panukala niyan, ang naging kapalaluan ay yung malunod, no? Malunod sa sariling ambisyon. Ganon yun. Kaya mga mahal kong kapatid, itong mga sinasabing may mga gira-gira, that is only the part of the show. Ako na magsasabi sa inyo, no? Alam niyo kung bakit mahal PBBM, no? Katulad ng sinasabi ko, ang aba ninyong lingkod ay tahasan ako nagsasalita. May nag-question sa akin, kung sino daw ako para magsalita. Basahin ninyo sa Book of Mangangaral, no? Nang minsan may isang kaharian na gustong lusubin at nalaman ito na isang ordinaryong tao. Yung ordinaryong tao ang nagbigay ng solusyon para mapanalunan nila ang laban na yon. So, gagamitin ng isang mangmang sa inyong paningin upang hiyain ang mga nagmamataas. Ha? At lagi niyong tandaan, hindi niyo ba napansin, ito naman si Manang Aimee, no? Ay, hindi mo rin ito maintindihan eh, no? Ay, ko sa bagay, no? Ito yung sinasabi kong mga pahayag sa inyo. Marcos versus Marcos. Kadugo. Laban sa kadugo. Sariling kadugo, no? Abangan nyo yan. Maging ang mga Duterteng magkakapatid, malalaman nyo yan. Bababalitaan na lang natin yan. Sila-sila rin yan. Magpapatayan din yan. Na? Kasi, yung mga kapatid na yan, no? May mga sarili ding mga agenda yan. May mga sariling mga panukala din yan. Na ang isa ay gusto maging ganito. Walang pinagkaiba sa kabila. No? Yan ang sinasabi ko. Yayanagin ang mga utak ng tao para magkagulo-gulo. Dahil walang pagkakaisa. Dahil binigyan ng karunungan ng Diyos. Dahil sa nasubraan ng tingin sa mga sarili, hindi na nagkakaisa, mas lalong nagkakagulo. Dahil yan sa kahibangan, dahil yan sa pagmamalaki sa sarili na sobrang talino. Wala na magpakumbaba. Kaya ang gagawin yan, ito sa inyo. Ngayon, sino pang magmamalaki sa atin? Kaya sinasabi ko sa inyo, taasan ko sinasabi sa inyo, lahat ng naghahayag, as long as walang ma-implement, maging ang aba ninyong lingkod ay isa na rin sa pinakamayabang.
Taasan ko ng sinasabi yan. Kaya kagabi, kinausap ang aba ninyong lingkod. Napakasimple lang ang sagot ko. Kahit sino, pwedeng magsabi, ako. Pero pagdating ng gawa, doon magkakaalaman sa resulta ng mga ginagawa. Na, maliwanag yan. Kaya mga mahal kong kapatid, isang tuldok lang ang kasagutan ng lahat. Isang tuldok lang. Hi, Mother. No? So, isang mapagpalang, magandang umaga sa inyong lahat. Easy lang kayo. Okay? So, magandang umaga po sa inyong lahat.